Pagkalipas ng ilang oras, naupo si Logan para magtsaa kasama ang kanyang ama na si Patrick. Ang atmosfera ay puno ng tensyon habang inuulit ni Patrick ang mungkahi ni Logan. Humanap ng mga promising na talento, alukan sila ng pwesto, at kung tumanggi sila, patayin sila. Kinwestiyon niya kung paano nagawang bigyang katwiran ni Logan, bilang anak ng isang marquis, ang pagbibigay ng ganoong kautusan. Nanatiling kalmado at matatag si Logan. Ipinaliwanag niya na sa ilalim ng normal na sitwasyon, siya mismo ang hahawak nito, ngunit ang biglaang pagpapatawag sa kanya sa imperyo ay nagpilit sa kanya na ipasa ang responsibilidad. Nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Patrick, at inamin na bagaman marami ng kakaibang hiling si Logan noon, ito na ang pinaka-extreme sa lahat. Nang tanungin ang dahilan, isinaad ni Logan na sa hinaharap, ang mga individual na iyon ay tiyak na papanig sa imperyo. Nahirapan si Patrick na tanggapin na ang isang posibilidad na tulad niyon ay sapat na upang bigyang katwiran ang pagpatay sa kanila. Ngunit hindi binago ni Logan ang kanyang paninindigan. Ibinunyag niya na ang bawat pangalan sa listahan ay pag-aari ng isang tao na sa huli ay makakarating sa superhuman na antas ng kapangyarihan. Ang sagot na iyon ay malinaw na nagpayanig kay Patrick. Itinanong niya kung paano nalaman ni Logan ang ganoong bagay. Namin ni Logan na wala siyang ebidensya, ngunit iginiit na kung pababayaan sila, magiging seryosong banta sila, lalo na ang isang individual na nagngangalang Vanjani. Nanatiling walang kibo si Patrick sandali, bago nagkomento na si Logan, sa kabila ng pagiging anak niya, ay walang talento sa diplomasya o negosasyon. Gayunpaman, hindi niya may kakaila ang katotohanan na laging nagbibigay ng resulta si Logan. Nanatiling mapagkumbaba si Logan, at sinabing ang mga resultang iyon ay naging posible lamang dahil pinili ng iba na magtiwala sa kanya. Habang nagsasalita, naisip niya ang mga taong sumusuporta sa kanya. Si Hamar na namamahala sa konstruksyon ng lungsod, sina Clayton at Victoria na gumagawa ng magical research, si Eileen na nagsasanay kasama si Victor, at ang patuloy na pagsisikap ni Dwayne, Kaisalon, Damien, at ang iba pa sa imperyo. Sa huli, ang kanyang mga iniisip ay napako sa kanyang pamilya, ang kanyang kapatid, ang kanyang ama, at ang kanyang ina. Ang mga taong sinusubukan niyang protektahan. Nagbago ang eksena habang ang mga unang patak ng nyebe ay nagsimulang mahulog sa buong teritoryo, na naghuhudyat ng pagdating ng taglamig. Nakatayo si Logan habang tinatanaw ang lungsod na nababalot ng nyebe, tahimik na sinasabi sa sarili na wala man lang siyang kahit isang sandali ng pahinga. Nang hindi lumilingon, tinawag niya si Rick at tinanong kung ang lahat ay naimpake na para sa mahabang paglalakbay na darating. Sa parehong pagkakataon, sa kailaliman ng nagyayalong kagubatan sa paligid ng estate, isang batang lalaki ang maingat na naglalakad sa nyebe. Isang biglaang kalusko sa mga bushes ang nagpatigil sa kanya sa kinatatayuan. Bago pa siya makakilos, isang dambuhala at nagngangalit na oso ang biglang sumulpot at sumugod ng direkta sa kanya. Ipinikit ng bata ang kanyang mga mata, tuluyang naparalisa ng takot. Bago pa tumama ang pag-atake, isa pang figure ang hamarang. Isang lalaki na kasing laki ng oso ang sumalubong dito at nagpakawala ng isang napakalakas na suntok, na agad na nagpabagsak sa hayop. Dahan-daang idinilat ng bata ang kanyang mga mata, nanginginig, habang bumubulong ang lalaki na muntik na iyon. Sinubukan niyang magpasalamat, ngunit sa sandaling tumingala siya, ang laki at ang dambuhalang presensya ng lalaki ay nagmukhang masama. Casual na nagtanong ang lalaki kung ayos lang ba siya at ipinaliwanag na gusto lamang niyang magtanong ng direksyon, ngunit ang bata, dahil hindi makayanan ang pressure, ay sumigaw tungkol sa isang halimaw bago hinimiti sa mismong lugar. Napabuntong hininga ang lalaki at hinayla ang kanyang hood, na nakilalang siya si Luther Cale. Halatang naiinis, bumulong siya tungkol sa abalang idinulot nito, dismayado dahil ang gusto lang naman niya ay ang direksyon patungo sa McLean Estate. Nang dumating si Luther, naghihintay na si Logan. Tinanggap niya ito ng may bahagyang ngiti, halatang natutuwa habang inamin na hindi niya inaasahan na ang escort na binanggit ng kanyang master ay walang iba kundi si Duke Luther mismo. Ang atensyon ni Logan ay lumipat sa walang malay na bata sa mga bisig ni Luther, at tinanong kung ginawa ba iyon ni Luther sa kanya. Agad itong itinanggi ni Luther, na ipinaliwanag na hinimete lang ang bata dahil sa takot. Ibinigay niya ang bata sa isang kalapit na gwardya bago muling humarap kay Logan.
Inamin niya na ang isang mas maliit na envoy ay mas may loika para sa isang foreign mission, ngunit ipinaliwanag na si Wiccan Kalia, na tinalo ni Logan noon, ay mukhang handa na siyang saksakin sa isang sulyap pa lamang. Kaya naman si Luther ang kumuha ng papel na ito. Bahagyang ngumiti si Logan, batid kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Kalia. Pagkatapos ay direktang tinanong niya si Luther kung mayroon ba itong anumang sama ng loob sa kanya. Inamin ni Luther na hindi madaling mawalan ng ganoon, ngunit binaliwala ito at sinabing hindi na iyon mahalaga. Ang tanging gusto niya ay isang lugar na matutulugan, kahit nasa kwadro lamang. Agad siyang itinuwid ni Logan, at sinabing hindi niya kailanman ay tretreto ang isang superhuman ng ganoon, at sinabihan itong humingi ng kahit anong kailangan niya. Sinubukan ni Luther na tumanggi, ngunit ang kanyang tiyan ay biglang nagpakawala ng malakas na tunog, na nagpatawa sa mga gwardya sa paligid. Dahil bahagyang napahiya, wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang alok ni Logan na maayos na pagkain. Matapos ang hapunan, naglakad si Luther sa McLean Estate, naiinis pa rin sa sarili dahil sa nangyaring kahihiyan kanina. Habang gumagalaw, ang kanyang atensyon ay naakit sa training grounds, kung saan nakita niya si Logan na nakikipag-sparring kay Victor. Sa gitna ng labanan, malakas na itinuro ni Logan na masyadong mabagal ang mga galaw ni Victor. Tahimik na nanood si Luther, tila interesado. Hindi niya maunawaan kung paano nananatiling kampante si Logan sa kabila ng nalalapit na pagkikita sa emperador. Ang isiping iyon ay nagbalik ng isang alaala. Bago pumunta rito, humingi ng pabor sa kanya si Felix. Hiniling nito kay Luther na obserbahan si Logan. At kung makita niya itong talented, gabayan niya ito bilang senior. Sa kasalukuyan, hindi mapigilan ni Luther na tanungin ang sarili kung may karapatan pa ba siyang tawagin ng ganoon. Ang kanyang pag-iisip ay naputol ng si Logan, matapos talunin si Victor, ay tinawag siya. Tinanong ni Logan kung nagustuhan ba nito ang pagkain, at inamin ni Luther na napakasarap nito. Pagkatapos, nang may bahagyang talam sa kanyang tono, iminungkahi ni Logan na dahil tapos na ang hapunan, dapat silang magkaroon ng isang duelo bilang ehersisyo pagkatapos kumain. Pagkaraan ng ilang minuto, kumuha na ng kani-kanilang posisyon sina Logan at Luther sa gitna ng training grounds, habang tahimik na nanunood si Victor mula sa malayo. Sinabi ni Logan kay Luther na dito sa labas, maaari silang malayang makipaglaban nang hindi nag-aalalang may mababasag o masisira. Habang nakatingin sa kanyang espada, napagtanto ni Logan na bagaman ang pakikipaglaban sa mga superhuman ay nagbigay sa kanya ng bahagyang pag-unawa sa aura, matagal na rin siyang hindi nakakaranas nito ng direkta, kaya naman ang paghaharap na ito ay isang napakagandang pagkakataon. Kinuha ni Luther ang kanyang dambuhalang martilyo at itinutok ito ng diretso kay Logan. Nagbabala siya na kahit nagsasanay lamang sila, hindi siya magpapabaya o magpapadali para sa kanya. Bumaba si Logan sa kanyang combat stance at sumagot na ito mismo ang dahilan kung bakit niya gustong makipaglaban. Nang hindi nagsasayang ng kahit isang segundo, pinadaloy ni Logan ang kanyang aura. Kumilos siya na parang isang kidlat at agad na pinaliit ang distansya sa pagitan nila. Habang pinagmamasdan ng mabilis na paglapit, napagtanto ni Luther na ang footwork ni Logan ay kaparehong-kapareho ng sa Sword Duke. Iwinasiwas ni Luther ang kanyang martilyo ng may mapangwasak na lakas, ngunit swabe itong iniwasan ni Logan. Sa isang kurap ng mata, naglunsad si Logan ng isang matinding counterattack. Ang kanyang talim ay huminto lamang ng ilang pulgada bago tuluyang tumagos kay Luther. Bigla, isang dambuhalang shockwave at pagsabog ang bumalot sa buong paligid. Habang nanunood mula sa gilid, si Victor ay tulalang-tulala at manghang-mangha sa bakbakan. Habang dahan daw ang humuhupa ang usok, ang paningin ay natuon sa mga paa ni Logan. Tumangala siya sa kanyang kalaban at nagtanong kung ang depensa ba nito ay hindi maituturing na parang pandaraya. Binalot ng buo ni Luther ang kanyang katawan ng aura, na ginagamit ang enerhiya bilang isang hindi matitibag na pananggalang para sa buong katawan. Habang kinukot siya si Logan, sumagot si Luther na kung itinuturing niya itong hindi patas, malaya siyang gamitin ang teknik na ito sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa loob-loob ni Luther ay pinagpapawisan na siya. Alam niya na kung magiging masama ang takbo ng laban na ito, lubos siyang mapapahiya. Kinilala niya na nagawa ni Logan na iwasan ang kanyang atake at sabay na tumira sa isang vital point,
Inamin niya sa sarili na ang mga ito ay tunay na mga galaw na karapat-dapat sa isang disipulo ng Sword Duke. Sa kabila nito, tumangging umatras si Luther, dahil kampante siyang kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Sinabi niya kay Logan na hindi ito ang kanyang unang pagkakataon, at binanggit na ginugol niya ang kanyang buong buhay sa pakikipaglaban sa mga taong sadyang napakabilis. Sa isang iglap, sa kabila ng kanyang malaki at dambuhalang pangangatawan, kumilos si Luther ng may napakabilis na tulan. Sumugod siya kay Logan habang nagrereklamo na madalas siyang makipaglaban sa mga mabilis na kalaban kaya nagsasawa na siya rito. Ang biglaang pagpapakita ng Lixie ay halatang nakagulat kay Logan, ngunit nagawa pa rin niyang iwasan ng bahagya ang mabigat na hataw. Tumalon ng mataas sa ere si Logan at naghandang gumanti. Gamit ang hangin bilang tuntungan, naghanda siya ng isang mapangwasak na pababang hataw upang tapusin si Luther ng tuluyan, dahil tiwala siyang kahit ang isang superhuman ay hindi makakaiwas dito. Ngunit hindi man lang natinag si Luther. Habang pinagmamasdan ng pagbaba ni Logan, nagpakita siya ng isang mapang-uyam ng ngiti at inihanda ang kanyang counterattack sa sandaling lumapat ang mga paa ni Logan sa lupa. Biglang napatigil si Logan nang mapagtantong ang dambuhalang martilyo ni Luther ay nakalutang na lamang ng ilang pulgada mula sa kanyang mukha. Sa panggigilalas, nagtanong si Logan kung sinasadya ba ni Luther na baguhin ang bilis ng kanyang atake. Ngumiti si Luther at ipinaliwanag na ito ay simpleng paraan lamang ng isang mabagal na tao para lituhin ang isang mas mabilis na kalaban. Ipinaliwanag ni Luther kay Logan na sa sandaling maniwala ang isang kalaban na hawak nila ang bentahe sa bilis, dinodoble niya ang kanyang sariling bilis upang tumira sa kanilang blind spot. Namangha si Logan sa teknik na ito. Naisip niya sa sarili na pinagmumuka itong mas madali ni Luther kaysa sa totoong hirap nito. Habang nagtataka kung paano ba talaga nagagawa ng lalaki na doblehin ang bilis nito ng ganoon kabilis, nagbabala si Luther kay Logan na hindi siya sigurado kung mananatiling masaya ito para sa kanya. Gayunpaman, ngumiti si Logan at iginiit na makakahanap siya ng paraan para gawin itong masaya. Dahil doon, sinimulan niyang lagyan ng mana ang kanyang espada. Pinanood ito ni Luther, na noong una ay nalilito sa mga ginagawa ni Logan. Idineklara ni Logan na mayroon din siyang sariling lihim na galaw at itinaas ang kanyang kumikinang na talam patungo sa langit. Nang makita ang tinitipong enerhiya, napagtanto ni Luther kung ano ang eksaktong ginagawa ni Logan. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang alaala ng mga huling salita ni Felix ay umalangaw sa kanyang isipan. Kung sa tingin mo ay karapat-dapat siyang obserbahan, gabayan mo siya bilang isang nakatatanda. Napagtanto ni Luther na noong una ay inakala niyang kinukutya siya ni Felix, ngunit ngayon, nauunawaan na niya kung gaano siya kamali. Si Logan ay hindi maikakailang isang napakahusay na kabataang lalaki na nakatayo bilang isang pambansang bayani, samantalang ang tingin ni Luther sa kanyang sarili ay isa lamang kaawa-awang traidor na nagawang mabuhay. May mapait na pagtataka pa siya noon kung sino ba talaga ang dapat nagtuturo sa kanino. Hindi niya kailanman naisip na may paraan para magamit ni Logan ang aura, o kahit man lang ay hindi niya inisip na posible ito kahit isang segundo. Habang pinagmamasdan si Logan ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Luther ang tunay na bigat ng hiling ni Felix. Napagtanto niya na nang bitawan ni Felix ang mga salitang iyon, alam na nito na haantong ang lahat sa ganito. Tinawag ni Logan si Luther, inilunsad ang isang buong lakas na pag-atake at idineklara na ipapakita na niya ang kanyang bagong galaw. Gayunpaman, ang eksena ay naputol at lumipat sa ilang minuto lamang ang nakalipas. Nakatayo pa rin ng matikas si Luther, kalmadong ibinababa ang kanyang mabigat na martilyo. Si Logan ay talunan, nakahandusay sa kanyang paanan, at hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Tiningnan lamang siya ni Luther mula sa itaas at tinawag siyang kaawa-awa. Sinabi niya kay Logan na noong una ay inakala niyang ganap nang nagising ni Logan ang kanyang aura, ngunit base sa palpak niyang pagsasagawa, ito ay hilaw pa lamang. Isinaad ni Luther na kung tunay na nagising si Logan bilang isang aura user, hindi sana siya ganoon kadaling nag-api. Nang same time na magtanong si Logan kung may nagawa ba siyang mali, napatitig si Luther nang may hindi paniniwala, at nagtanong kung seryoso ba talaga ito sa kanyang tanong. Sa kabila ng kanyang malupit na tono, pinuri niya ang tagumpay ni Logan, at ipinunto na nagawa ni Logan na magpakita ng aura habang nakakulong pa rin sa pisikal na limitasyon ng katawan ng isang hamak na force user lamang.
Inosenteng nagtanong si Logan kung hindi ba iyon ay isang natural na pahayag lamang. Nang marinig ito, sumigaw si Luther sa sobrang inis, at idineklara na ang aura ay hinding-hindi nagigising sa ganoong paraan. Itinuro niya ang kanyang daliri sa dibdib ni Logan, at ipinaliwanag na sa sandaling malampasan ng isang Force user ang limitasyon ng tao, ang aura ay lumilitaw bilang isang kapangyarihang ginagamit lamang sa pamamagitan ng instinto. Hindi ito isang bagay na basta na lamang mauunawaan at lohikal na gagayahin ng isip. Pagkarinig nito, si Logan ay nanatiling tulala at walang may batong salita. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang espada, at naisip sa kanyang sarili na bagaman hindi rin niya lubos na nauunawaan ang aura, hindi ba't ang pagpapalit ng force tungo sa aura ay isang mabuting bagay? Nangatwiran siya na ang kakayahang kontrolin ang force ng may matinding precision at sensitivity ay ang pinakamababang kondisyon. Sa makatuwid, kung ang sinuman ay makakapag-master ng Divine Sword Technique, ang pagpapakita ng aura ay hindi dapat maging ganoon kahirap. Bigla, isang malalim na realisasyon ang dumaloy kay Logan. Ang sinumang tuturuan niya ng Divine Sword Technique ay may potensyal na umakyat sa antas ng isang aura user. Dahil sa revelasyong ito, malalim na nag-isip si Logan habang masusing nagmamasid si Luther sa kanya bago basagin ang katahimikan. Sinabi ni Luther sa kanya na ang katotohanan na balang araw ay maaaring maipaliwanag ni Logan ng malinaw ang proseso ng pagiging isang aura user ay mas kahanga-hanga kaysa sa pagiging isang superhuman lamang sa murang edad. Ipinatong ni Luther ang isang nakatitiyak na kamay sa balikat ni Logan, at same time na pinayuhan siyang itago ng lubusan ang kanyang aura hanggang sa siya ay maging isang tunay at ganap na nagising na aura user, lalo na habang sila ay nasa loob ng imperyo. Tumango si Logan, at tapat na nagpasalamat kay Luther para sa kanyang malasakit at gabay, at sumang-ayon na ang pagtatago nito ang pinakamakatwirang hakbang na dapat gawin. Maya-maya pa, si Victor, isang lalaking matagal na ring kasama, ay lumapit at nag-alok kay Logan ng tubig at tuwalya. Nagpasalamat si Logan, at napansin na tila sabik si Victor na may sabihin. Punong-puno ng kagalakan, binati ni Victor si Logan sa opisyal na paggising ng kanyang aura. Pagkarinig nito, nagpalitan sina Luther at Logan ng isang makahulugang tingin at ngumiti na lamang sa maling pag-aakala nito. Dahan-daang tinapik ni Logan ang balikat ni Victor, at sinabi sa kanya na hindi ito ang hitsura nito. Habang magkasamang naglalakad palayo sina Logan at Luther, humajekik si Luther, at nagkomento na ang mga kabataan ay talaga namang may malilikot na imahinasyon. Naiwang nakatayo doon si Victor na litong-lito sa kanilang misteryosong pag-uusap. Sa kanyang paglingon, sinabihan ni Logan si Victor na matulog na agad, at ipinaalala sa kanya na aalis na sila patungo sa imperyo bukas sa madaling araw.